ngayon nga, naku po, meron na tayong bagong DepEd Secretary. Umalit kay Inday Sara. Pero tataka ko ba, may parang sinabi yata nila, di ba? Nagbigay yata sila ng timeline kung kailan mapapalitan si Inday Sara. Hindi nila na-hit yung timeline na yun, no? Bakit ba? Anong timeline? Hindi, parang may timeline silang binigay na parang sa next week, something like that, meron na tayong bagong DepEd Secretary. Dumating yung ilang araw, dumating araw na yun, wala pa rin DepEd Secretary, and then just now, in-announce yung DepEd Secretary na si Senator Angara. Hindi, mahirap din naman kasi yung siyempre, alam naman natin ang departamento ni VP Sara Duterte, ang nag-number 1 sa performing na kabinete ni Pangulong Marcos. Kaya ang hirap, kung ako rin naman di ba, mahirap magpalit kung yan ang magiging number 1 siya, di ba? So kahit sinong ilagay mo dyan, talagang mapupuna. Mantakin mo yung grabe yung ginawa niya dyan, pahihirapan ho talaga. Kaya siguro kumuha sila ng isang senador para kahit papaano talagang hindi babatikusin ng Senado, hindi babatikusin ng mga congressman kasi kasamahan nila dati, di ba? Well, actually, sa kanila na mismo nang galing na kung naalala niyo yung balita na sila mismo si Pangulong Bongbong Marcos mismo ay nagsabi na talagang nahihirapan daw sila maghanap na ipapalit kay VP Sara kasi napakataas ng bar na sinet ni VP Sara Duterte, parehas na kanyang tatay na talagang laging number 1. So now, abangan natin kung mapapantayan ba ng bagong DepEd Secretary yung mga nagawa ni VP Sara or malalagpasan nila, di mas maganda yun. Pero syempre, kailangan magtrabaho sila na maayos. Kailangan lagpasan talaga nila yung ginawa ni VP Sara Duterte kasi talaga naman medyo mahirap dahil number 1 yung Department of Education mismo. And as a secretary, si VP Sara Duterte, at the same time, number 1 din. Well, Utol Banatbay and Master Judea. Kaya ako natanong yun because nagbigay nga sila ng timeline as to when nila makakapag-decide na mapalitan. So out of touch talaga sila. Hindi talaga nila alam kung ano yung hirap ng trabaho, scope ng trabaho nitong Department of Education. Kasi nagbigay sila ng maikling panahon lang na makakapagpalit na daw sila. And then, na-realize siguro nila na wala talaga silang mahanap na fit. Imaginein mo sa sobrang hirap ng trabaho na yan, sobrang hirap makahanap ng tao na ipapalit mo dyan, kailangan mo pang humugot sa Senado para gawin mo lang Department of Education Secretary. Ang tanong dito, kung sino ang papalit kay Senator Angara na sa pagkakalam natin ay matatapos yung kanyang termino sa 2025. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Senator, ano ba yung mga niya? Yung kanyang mga credentials. Siya po ay nagtapos ng Master of Law sa Harvard Law School noong 2003. Ayan. So, siya ay naging senador noong 2013. Tapos, siya din ay naging congressman noong 18th Congress, 18th and 17th Congress. Ayan. So, yun yung kanyang mga highlights. So, nakikita natin dito, wala siyang, background pagdating sa education. Pero magaling na abogado naman to. And alam naman natin si Senator Angara ang finance, hindi ba, dyan sa Senado. So, Banatbay, ano sa tingin mo ang mga qualities ni Senator Angara na pwedeng magamit natin sa Department of Education? In fairness naman, magaling talaga ito si Senator Angara. Actually, marami akong kakilala na kakilala ito. Nasabi talaga nila magaling. At even every time na nagkakapansinin ninyo, kahit iba-iba ang Senate President, mapapansin ninyo, lagi ang chairman ng sa finance ng Senate ay si Senator Angara. Siya lagi dahil
magaling daw ito. Talagang sinasabi nilang magaling daw na tao ito. Ang problema lang natin kasi, may mga nabalita na ito ay may planong tumakbo. So baka mamaya, hindi naman sa nagiging tayo ay negatibo kagad, pero baka mamaya gamitin yun, itong DepEd para sa kanyang sariling karir, ika nga. So babantayan natin yan, di ba? So isa yun. Pangalawa, bantayan natin kung makakatanggap ba ng confidential fund ang DepEd kasi, di ba, nirereklamo nila dati yan. Baka mamaya, ngayon na hindi na si VP Sara Duterte, baka mamaya payagan na nila. So magiging double standard ngayon sila. Pero in terms of quality, galing, walang question dyan. Alam mo sa Pilipinas, ito, totoo naman ito. Sa Pilipinas, so napakaraming magagaling. Napakarami hong mga politiko, mga public official na napakagaling. Pero kasi hindi ako naniniwala sa galing lang eh. Dahil yung galing lang, marami naman magaling dyan pero mandarambong o kaya ginagamit yung galing para sa kanilang sariling pang-interes o ginagamit yung kanilang galing para mambudol, di ba ho? So hindi yun hindi yun ang aking basihan, yung iba ang galing sa integrity, ika nga. So sana may integridad itong si Senator Angara. Ngayon, pagbigyan natin, tingnan natin, di ba? Hindi pa naman pagbigyan natin. Mali natin. Sabi nga ni ni Senator Cheese, hindi na daw pala siya kailangan palitan as a senator dahil matatapos na yung kanyang termino sa 2025. So parang senator siya at the same time Department of Education Secretary siya. Master Judea, may dudugtong ka? Well, actually, katulad na sinasabi ninyo, it's too early to judge. No? Tulad na sinabi ni Mosbay, nasusubaybayan naman natin kung paano magtrabaho si Senator Angara. So sa atin, siguro, hintayin na lang natin at tingnan na lang din natin kung mag-iiba ba yung pakikitungo ng presidente ngayong itong si Senator Angara na ang Defense Secretary. Kung mag-iiba doon sa pakikitungo kay VP Inday Sara katulad ng mga funds, di ba? Talagang hindi natin palalagpasin yan, di ba? Kasi ibig sabihin, may pinapanigan sila doon. Correction lang. Mababakante po pala yung kanyang posisyon dahil kailangan po pala niyang mag-resign as a senator. Yun pala yung ating pero sistema. hanggang 2025 lang. Hanggang 2025. Kasi matatapos na rin siya sa 2025. Choice niya kung sa 2025 tumakbo siyang senador tapos umalis siya ulit sa Department of Education or maging Department of Education Secretary siya hanggang 2028 kasi co-terminus yung posisyon. Pero ito nga sige, bantay. Ang question, mapapalitan ba siya? Kasi ang alam ko pinapalit yung pan-13. Ang 13 si Binay, yung matandang Binay po, yung kanilang ama. So ang tanong, yan kaya ay ibibigay pa para kasi malapit na rin naman, di ba? Sana hindi na lang Hindi, kasi hindi rin talaga natin alam kung yun bang nag-number 13 noong 2022 election or noong number 13 noong 2019 election. Kasi technically, si Angara ay kasama doon sa 2019 na election. So hindi natin alam, tingnan natin yung mga mangyayari kasi hindi naman tayo eksperto niya. Wala rin tayong matanong pa sa ngayon tungkol niya kasi biglaan din. Pero gusto ko lang magkomento, no? Kasi ang yayabang ng mga nasa Makabayan Block, di ba? Nung si Inday Sara ang Department of Education Secretary, sinasabi nila walang experience sa academe. Di naman teacher, di naman nagturo. Pero ngayon, yung inilagay nila, ganun din naman. Wala rin namang experience sa academe. Hindi rin naman naging teacher, di rin naman naging member ng education sector. So, di natin alam kung kay Inday Sara lang ba sila galit o parehas din yung magiging magiging stand nila pagdating dito sa pagtatalaga kay Senator Angara. No? Tingin nyo?
Sa tingin ko medyo parang, nagrereklamo pa rin sila kahit konti. Kasi gusto siguro nila si Franz Castro yung maging DepEd Secretary. Pero gayon pa man, hindi ganun kainit, hindi ganun kagalit kay BP Sara Duterte. Alam niyo naman, tinik sa kanila yung si BP Sara Duterte. Kahit dun sa Davao, tinik na tinik ho sa kanila si Mayor, dati pang Mayor na si BP Sara. Dahil nga naman na yung mga kaibigan nila ng mga NPA, kanila hong, alam mo na, hindi maging successful sa Davao di ba? Kaya galit talaho sila diyan. Nabubuking pa sila lagi. Ano ang may re-request ninyo? Kumbaga, dahil siya yung bagong Deputy Secretary, ano yung kumbaga i-request sa kanya? Ako kasi, gusto ko, ituloy niya yung laban ni Inday Sara pagdating sa recruitment ng mga makakaliwa sa mga kabataan estudyante. Sana ituloy niya yun. So tingnan natin kung itutuloy niya. Ikaw, Master Judea, anong iyong habilin sa kanya? Or gusto mo tutunan niya? Well, para sa akin, dugtungan ko lang itong mga ginagawa ng mga kabayan lang. No? Actually, hindi naman sila galit kay VP Sara as being Deputy Secretary or Vice President. Galit sila kay VP Sara dahil si Sara Duterte, VP Sara, ay Duterte. Yun talaga bottom line doon Pero, eto na lang, katulad na sinabi mo, gusto natin makita na mahigitan niya yung ginawa ni VP Sara Duterte kasi parehas naman sila lawyer at senador naman, itong si Senator Angara. So, kung hindi man mapantayan, umaasa tayo na mas makakagawa pa siya ng maraming bagay na makakatulong sa mga estudyante at sa ating mga guro. Dahil ako malapit ang loob ko sa mga guro dahil dalawa ang kapatid ko na teacher. So, nung panahon ni VP Sara, nasabi ko na rin naman ito, nagumaan yung kanilang trabaho, sana mas mapagaan pa niya lalo yung trabaho ng mga teacher at sana ay mapadali yung pagtuturo or mapadali ang buhay din naman ng mga estudyante. Ikaw, Banat, anong gusto mong in-expect mo sa kanya bilang DepEd Secretary? Itong si Senator Angara? Opo. Ako yung talagang yung malaking ginawang pagbabago ni VP Sara Duterte sa mga guro. At saka yung binalik yung disiplina. Marami ho kasi, noong una, di ba, marami nagreklamo. Yung simpleng bagay lang yung mga hindi nakikita ng mga ilan. Yung mga disenyo sa kwarto, yung parang ginawa ng piyesta yung loob ng silid. Noong una, daming kumontra nung pinagbawal ni VP Sara Duterte yan. Pero hindi nila alam na pinag-aralan yun. May pag-aaral doon na nakaka-istorbo sa mga estudyante. Yung mga simpleng mga bagay, yun ang tanong dyan Kasi alam mo, sabi ko nga, yung dunong, excuse me po, yung dunong, madali ho yan Madaling matutunan yan, nasa libro yan Pero yung mismong pagdating sa ground, medyo doon ako anong alam ni Angara pagdating sa ground, lalo na sa eskwelahan. Narinig ko nga kanina, sinabi mo, di ba? Saan ba siya nag-aral pa? Di ba? Sigurado naman tayo sa mga, sa estado niyang ganyan, alam naman nating pamilya yan, ng mga mayayaman at politiko, sigurado ako hindi ho nag-public school yan. Sigurado ako, hindi ho yan so anong alam niya sa mga pangangailangan ng ating mga public school? Yun ang medyo iniisip ko nga okay, magaling ka, Harvard graduate to nung narinig ko, nagulat ako, Harvard graduate. Pero paano mo ngayon i-apply yung yung dunong mo, yung academics mong napag-aralan sa Harvard doon sa DepEd? Sana, although, again hindi naman sa sinasabi natin, bakit si VP Sara Duterte? Hindi rin naman siya sigurado sa public school. Sigurado ako, private school din yun. Ang pinagkaiba niya kasi, mayor siya. Yes. Alam niya yung ground. Alam niya yung eskwelahan. Alam niya kung anong... Lahat ng problema na eskwelahan, lalapit sa kanya, di ba? So sigurado tayong alam niya. Si Angara, ano ba ang track record niya? Simulat sa poll, senador siya.
So wala ho siya sa ground ever. So paano ngayon niya i-approach yung sa ground, yung mga problema sa ground? Yun lang naman ang ano ko. Kaya sana lang, Senator Angara, wish lang naman ito. Wag mong sanang gamitin sa politika itong DepEd. Kasi malaking control niyan eh. Tandaan niyo, eleksyon, malaki control niyan. 'Di ba? Teacher ang maayos niyan. At mismong information, eskwelahan din yan. No? Mga public school, importante din ho yan. So, ewan natin kung ano mangyayari. Napakaganda. Tignan natin. Kasi isa pa sa mga sinisilip kay Inday Sara, yung kesyo wala naman daw na itulong sa pagpaparami ng mga classrooms, mga buildings and all diyan sa diyan sa Department of Education. Tignan natin kung ilang mga building, paaralan at ilang mga libro ang may papalimbag nito ni Angara, kasi ang dami talagang hinihingi ng mga makabayan black na sinasabi ng kakulangan ni Inday. At tandang-tandaan natin lahat yun, hahanapin natin yun kay Angara ngayon. At tingnan din natin yung makabayan kung magre-reklamo ba sila, kasi kung hindi na, wala talaga silbi itong mga ito. Pero tingnan natin itong mismong balita para maintindihan ng ating mga tagapanood kung ano yung ating pinag-uusapan. Matapos magbigay sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education, ay inanunsyo ng Malacanang ang bagong namumuno o mamumuno sa kagawaran. Una nang tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang 30-day transition plan sa DepEd kasunod ng kanyang pagbibitiw. Si Creseline Catarong magbabalita. Itinalaga ng Pangulo si Senador Juan Edgardo Sonny Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Si Angara ang papalit kay Vice President Sara Duterte na nagbitiw sa posisyon noong Hunyo 19 ngayong taon. Ginawa ang anunsyo sa ginanap na ika-17 cabinet meeting sa Palasyo ng Malacanang nitong Martes, Hulyo 2. Ayon sa Presidential Communications Office, si Angara ay may malawak na legislative history na nagtaguyod ng makabuluhang mga reformang pang-edukasyon mula nang siya ay maging senador noong 2013. Kasama sa kanyang naunang legislative work ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o K-12. Malugod na tinanggap ni Senador Angara ang pagkakatalaga sa kanya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Aniya, nakatuon siya sa pakikipagtulungan sa lahat ng sektor ng lipunan, kabilang ang kanyang hinalinhan na si VP Sara Duterte. Tiniyak din ni Angara na ang bawat batang Pilipino ay may access sa dekalidad na edukasyon. Sisikapin din niyang lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Bumuhos naman ang suporta ng mga senador sa pagkakatalaga kay Angara bilang bagong DepEd Secretary. Sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na naniniwala siyang higit pa sa kwalipikado ang senador na pamunuan ng isa sa pinakamahalagang ahensya. Para naman kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, tiwala siyang magagampanan ni Angara ng mabuti ang bagong katungkulan nito. Sabi naman ni Senator Ramon Bong Revilla Jr., tiyak na magiging instrumento si Angara sa pagtugon sa mga pangangailangan ng DepEd. Binati rin ni Senate President Francis Cheese Escudero si Angara at sinabing well-deserved ang senador sa appointment nito. Kasabay nito, binigyang linaw ni Escudero ang mababakanting posisyon ni Angara sa Senado. The term of Senator Angara will be expiring in June 2025 anyway. So tingin ko hindi na yan kailangan filapan pa sa isang special election na gastos lamang. So hintayin na lamang siguro mag-expire yun. Sa kabilang banda, ipinahayag ng DepEd na tinatanggap nila si Senator Angara sa kagawaran ng edukasyon. Inaasahan naman ng komunidad ng Education Department ang pakikipagtulungan sa bagong pamunuan sa pagpapatuloy ng walang humpay na pagsisikap tungo sa pagpapabuti ng kalidad ng basic education sa bansa. Una nang tiniyak ni VP Sara ang maayos na transition kasabay ng pagkumpirma ng kanyang resignation. Aniya, nakalatag na ang 30-day transition plan. Nakaandam na to, before ko nag-resign, giandam ko na to ang transition by strand, by board and council, and sa CMEO duties na to. Matatanda ang nagpahayag ng pasasalamat ang kasalukuyang administrasyon kay Vice Presidente Duterte sa kanyang natatanging serbisyo sa DepEd. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.
Ayun, nga. may mga nagpo-protesta dito. Sabi niya, basahin nyo kasi yung Wikipedia. Andun lahat about sa kanya. Naging congressman siya at inayos niya ang school buildings sa Aurora. Hindi naman po namin sinasabi na hindi ho siya naging congressman. Ang sinasabi ho namin local government, LGU, which is yung mayor. At kung nagpa-ayos man siya ng school building, it doesn't mean pagpapatakbo, kanya na ho itong gift. Ay, nako. O Ito talagang mga ano natin, viewers natin, magagaling talaga sila. Wag niyo misconstrued kasi yun ang sinasabi natin. The reason why we're also being critical to Senator Angara is because they are all very critical with Inday Sara. Correct. So, kasi Inday Sara rin naman, marami rin naman mga napagawang mga paaralan niya sa kanilang lungsod. Napaganda nga niya ng lungsod ng Davao sa kanyang panunungkulan 'di ba? O tapos ngayon sisilipin natin yung mga magagandang nagawa ni Angara nung congressman siya. Bakit hindi niyo sinisilip yung mga magagandang nagawa ni Inday Sara nung mayor siya? Well, actually, Boss Dada, kahit ngayon na Vice President siya at the same time ay Secretary ng DepEd, may mga school din po siya na ipatayo base sa ating pagre-research. Yun po yung nakakatanggap po siya ng yung fund. Okay? Pero mula po nang tinanggal na yung kanyang fund, so doon po natigil yung kanyang magpapatayo ng mga eskwelahan. So meron po siya na patayo. Kahit i-research po natin, meron po at meron. So katulad na sinasabi ninyo, hindi natin sinasabi na wala nagawa itong si Senator Angara. So aabangan po natin, no? Wala naman po kami sinabi gano'n. Kayo masyado ko. Meron ba nga nagpo-protesta dito, sabi siya nga yung pamilya doon nila may-ari ng sentro escolar. Sabi ko, malapit yun Malapit yun sa mga public school Medyo dikit yun parang pareho yun. Sentro escolar na. Private school yun Yun nga yung sinasabi natin Department of Education, ang importante dyan, yung mga public schools dahil majority ng mga Pilipino may hirap. Hindi kaya magpaaral ng mga anak sa private schools. Kaya nga hindi ba, yung sinasabi natin, na nagustuhan natin na ginawa ni Inday Sara sa mga public school teachers, tinanggal binawasan yung mga administrative tasks, nagkaroon pa sila ng yung Master Judea, yung bakasyon na parang paid leave na 30 days na hindi na ibigay sa kanila yan ng mga yung teachers party list ang tagal-tagal na nandiyan sa Kongreso pero hindi nila naipasa yun samantalang si Inday Sara na i-request siya na pirmahan kagad yun at nagagamit na ng mga teacher natin yun. Meron pa, Boss Dada at Boss Banat, meron pa salary increase ng mga teacher. Meron pa, yun, isa pa yun. Malaking bagay yun, hindi ba? Pero hindi naman po sinasabi na papalpak kagad si Angara. Ay sinasabi lamang po natin na sana na kahit nandoon siya sa medyo mataas-taas na antas ng society sana lang yung kanyang kasi importante ho yun yung feel yung yung ramdam mo ang mga guro sa mga public school. Problema ng guro, problema ng mga estudyante. Estudyante. Mga estudyante na kailangan pang lumangoy, makapasok ng eskwela, tumawid ng tulay. So yun yung pinupunto natin dito, hindi yung Yung galing ni Angara, nandiyan yan, magaling yan. Hindi na magiging senador yan, kundi magaling yan. Maganda rin ang track record yan in terms of sa pamumuno. Pero sa edukasyon nga specifically, yun yung malaking question mark. So yun yung ating doon tayo critical. Saka ito, Boss Bay, saka Boss Dada, itong si Marcos nga, sabi nila nung election, magaling daw Isipin mo, tama nga. Di ba? So yun yung natin yan. Meron din tayo, nagtapos din yan ng presidente natin, di umano sa Oxford. Di ba? So sa ibang bansa nagsipag-aral itong mga ito At ang mga pinag-aralan nito nga ito, definitely tungkol yan sa ang nakakatulong niya sa kanilang pagiging senador. Pero yun nga, yung pagiging out of touch. Kasi nga, marami nagsasabi ng gobyerno natin, yung pinaka out of touch na gobyerno. Kasi hirap na ng buhay, papakoncert pa. Ang daming problema, walang sinasagot.
Di ba nga, meron nga sinulat itong Rappler noong nakaraan na sobrang, ito lang daw yung presidente na sobrang ilap, hindi mo daw halos makausap. So, yun yung inano natin, yun yung mga tinitingnan natin. Importante kasi talaga yung Department of Education. Kasi yan ang pundasyon ng mga kabataan Pilipino. No? Kasi kung dyan pa lang, magkakaroon na ng kakulangan, wala na. Hindi na unlad yung mga bata na yan. Kawawa future natin. Yeah, importante yan mga kababayan. Sana nga sana talaga. Alam mo, laki ng difference talaga. Hindi ko naman sa ikinukumpara uli si Marcos kay Pangulong Duterte. Ang laki ko kasi ng difference pag ang presidente ay nanggaling sa Mindanao. Ito, alam niyo may nakausap akong mga taga Mindanao. Sa totoo lang meron silang hindi pinag-uusapang tampo na sa Luzon. Kasi nga po, tayo, tinan nyo na lang ito. Ito, sa media na lang. Pag ang balita, kahit nga yung tumataing aso sa Luzon, ibabalita yun, di ba? Pero yung mga nangyayaring lahat ng gulo sa Mindanao, hindi yan ibabalita. Ang dami nang nangyayari dyan. Halimbawa, ito, si Mayor Pritz, di ba? Natanggal, nasuspend. Hindi man lang ibinalita. Imaginein mo kung saan yun, sa Luzon nangyari yun, di ba? Medyo hindi kasi masyadong malayo, palayo ng palayo yung gap between Luzon and Mindanao, and Visayas. Palayo na pa yun ng palayo. Bakit to? Kasi nga depende ho yan minsan doon sa nakaupong gobyerno. Pag ang mga gobyerno ay nakaupo dyan, alam naman natin na wala doon, makakalimutan na ho yung mga concern ng mga nandun sa probinsya. Sinasabi nga nila, di ba? Yung sa mga Senate, di ba? Gentleman from this, ganyan-ganyan. Gentleman from this. Sa totoo lang, yung mga senador na quote-unquote taga Mindanao o yung quote-unquote na taga Visayas, hindi naman sila umuwi doon. Alam mo yun? Kung uuwi man sila, diretso sila sa farm nila. Wala naman silang iniikot, hindi naman nila pinupuntahan, wala silang pakiramdam doon sa mga kababayan nilang naandun. So, ano ibig sabihin? Hindi talaga nire-represent yung mga probinsya nila. Even the congressmen, half of their life nandito sigurado, nandun sa Maynila, di ba? Nandun sa Congress. Hindi, pag pumunta ng lungsod nila yan, para tingnan lang yung farm. Pag break, mag-iibang bansa. So, hindi talaga representative. Di ba? Unlike si Pangulong Duterte noon, talagang maramdam mo na may puso sa Mindanao, sa Visayas. Kasi karamihan nga ng project doon na napunta Lahat nandun. So, ganun din yun pagdating sa DepEd. Sa DepEd, sa tingin ko, kaya madaming nagawa si BP Sara Duterte dahil alam niya Alam niya yung kakulangan sa probinsya ng mga kababayan nating guro at saka mga estudyante. Ibang-iba ho kasi, ang layo. Yung public school dito, sa Luzon o sa Maynila, kung ikukumpara mo doon, baka private school na nila yun. Di ba? Hindi yun ramdam. Yun ang aking, hindi ko naman sinasabing kapapalpak ni Angara. Pero yun yung aking iniisip na si Angara kaya may pakiramdam doon sa mga malalayong lugar na talagang pangangailangan nitong ating mga kababayan. Yun ang tanong ho doon di ba? Sana lang. Hindi naman po tapos na ang laban. Kailangan pa niyang siguro pag-aralan niya. Oo, sayang naman din. Ayun. We wish you all the best and yun nga, para sa mga kabataan natin. Dahil yung mga OFW na nakausap natin dito sa Hong Kong, yan ang concern nila. Yung edukasyon ng kanilang mga anak. Kaya edukasyon at saka yung safety and security ng kanilang mga anak na nandito sa Pilipinas. Kaya nga sila napapahirap dito sa Hong Kong para mapag-aral ng maayos yung kanilang mga anak. Hindi ma-recruit ng mga komunista. Yan ang mga importante. So sana mag-focus siya dyan. Ngayon sa iba pang balita, bumaba sa 49% ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa North Central Luzon na kilalang baluarte niya. Samantala, nakikita naman ng mga sambayan ng
sambahayang Pilipino na ang pagtaas ng mga presyo, inflation, kasama pa rito ang problema sa ekonomiya at talamak na korupsyon ang pinakamahalagang issue na dapat tugunan ng Administrasyong Marcos. Batay pa rito sa bagong survey, si Christine Catarong magbabalita. Kung titingnan mo, Admar, yung naandun pa rin yung pessimism, kung titingnan mo dun sa overall, lumalabas na low ratings pa rin sa government officials and institutions. Makikita mo yung slide ng mga officials, when I say officials, from President, Vice President, Speaker, to the Senate President. Nakapagtala ng mababang 51% overall performance rating ang Marcos administration. Base ito sa pahayag 2024 second quarter survey na isinagawa mula June 15 hanggang June 19 ngayong taon na may mahigit 1,500 respondents. Nananatiling bagsak pa rin ang rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nasa 44% ang approval rating at 33% naman ang trust rating nito. Kapansin-pansin din na bumulusok ang approval ratings ni Marcos Jr. sa North Central Luzon na itinuturing nitong baluarte na mula 52% noong first quarter ay bumaba ito sa 49%. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Professor Malutikia, founder at CEO ng Publicus Asia Incorporated, inflation at usapin ng ekonomiya ang nakikitang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang mababang rating ni PBBM. Ito rin ang mga pinakamahalagang issue na gusto ng mga mamamayang Pilipino na tugunan ng Administrasyong Marcos, base pa rin sa pahayag survey. Nabanggit pa ni Tikia na tao na mismo ang gumagalaw para resolbahin ang mga problema nila. Hindi na ang gobyerno dahil 2 taon ng problema ng Marcos admin ang ekonomiya. Ang lumalabas kasi yung performance dun sa issue ng inflation economics. So pag sinabi mong ano yung mga rason, ire-relate mo yan dun sa mga issues na mahalaga sa tao, mahalaga sa kanilang sila'y may trabaho, mahalaga silang namimit nila yung needs nila araw-araw. Top 3 naman ang korupsyon na gustong bigyang pansin ng taong bayan na dapat lutasin ng administrasyon ni PBBM ayon sa survey. Kaugnay dito, sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na tumitindi na nga ang problema ng korupsyon ngayon at talagaan niyang nakababahala ito. Yan ay bagong finding na isa sa pangunahing problema sa ating taong bayan ay yung korupsyon. At ito'y nakakabahala din dahil ang gobyerno ng kanyang ama, si Marcos Sr., isa sa kadahilanan na yan ay pinalayas ng taong bayan ay doon din sa issue ng korupsyon. So ngayon nakikita natin na parang umuulit ang kasaysayan. Dagdag pa ni Roque, lumalabas sa latest survey ng Publicus ang sentimiento ng taong bayan na parang hindi ginagawa ni Marcos Jr. ang kanyang trabaho. Sa halip ay nadadalas pa ang biyahe, party at pa-concert ng Pangulo sa gitna ng nararanasang kahirapan at kagutuman ng mga Pilipino. Ang survey ay nagpapakita rin na hindi masaya ang mga tao sa trabaho ni Marcos Jr. Ang trabaho niya, pangunahin dyan, ay bigyan ng mas mabuting antas na kabuhayan ng ating mga kababayan na hindi nararamdaman dahil napakataas nga ng presyo ng bilihin, kulang ang trabaho at napakababa ng mga sahod. Sa ngayon, walang ebidensya na talagang siya'y nagtatrabaho. Dahil otherwise, nagkaroon sana ng solusyon dun sa ilang mga pangunahing problema ng ating bayan. Samantala, ang issue sa South China Sea ay pang-apat lamang sa mga issue na naistugunan ng taong bayan kung saan mahigit 50% ang nagsasabing dapat maging neutral tayo sa usaping ito. Sa kabilang dako, nananatiling highest rated official sa Marcos administration si Vice President Sara Duterte, batay pa rin sa pahayag 2024 second quarter survey. Kahit may bahagyang pagbaba ang rating ni VP Sara, ani Tikia, ay nananatili pa rin siyang may pinakamataas na trust at approval rating. Sa latest survey, nakakuha si VP Sara ng approval na 46% at 41% na trust rating. Makikita mo na kahit na may drop, pag kinumpare mo lahat sila, si Vice Presidente pa rin ang mas mataas sa lahat in terms of approval and trust.
Inilahad ni Tikia na hindi naman nasama sa ginawang survey ang pagbitiw ni VP Sara sa pagiging DepEd Secretary. Hindi na-capture dyan yung resignation niya kasi natapos yung fieldwork namin ng June 19. Nag-resign siya ng hapon, so hindi halos na apektuhan yon. Makikita mo, kaya hindi natin masasagot whether yung bang pag-resign niya, bigla siyang aangat. Pero ang makikita mo dito, she is being pulled down also by the performance of the whole of government. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNI News. Ayun na nga. Bumaba ang trust rating nila lahat actually. Pati si Inday Sara. Pero nananatili siyang pinakamataas. Ano sa tingin mo, Master Judea, yung reason why bumaba yung trust rating ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara? Well, sa akin, natural naman na numbers don't lie. Wala talagang nararamdaman yung mga tao na ginagawa para maampat ang pag-angat ng mga presyo, ang lumalala na naman na sa droga sa atin sa Pilipinas. At ito kasing gobyerno ngayon, sa tingin ko, nakapokus lang sila sa ikakasira sa mga Duterte, which is West Philippine Sea. Na narinig natin doon sa survey na pang-5 lang o pang-4 lang sila sa prioridad na gusto ng mga Pilipino. So dito naman, kay VP Sara Duterte, sa bahagyang pagbaba ni VP Sara Duterte, of course, by that time kasi, siya pa ay kasama sa unit team. Kasama pa sa umbrella ni Marcos Jr. Ibig sabihin, pag bumaba yung rank, yung ratings ng presidente, syempre, madadamay si VP Sara kasi isa siya sa mga gabinete ni Marcos. So, yun lang tingin ko dito. Pero, sa tingin ko naman ngayon na si VP Sara ay kumawala na sa hawla which is sa pagiging gabinete ni Marcos Jr. Sa tingin ko ito ay tataas at si Pangulong Bongbong Marcos at the rest of his cabinet ay iiwan ng malaking puntos ni VP Sara Duterte. Yan ang inaasahan ko dito. Balot ba, South China Sea daw, pang-4 lang sa pinaka parang iniisip ng mga mamamayan in terms of yung mga pinagkagagawa or trabaho ni issues ngayon ng bayan natin. Parang pinaka-huli yung South China Sea issue. Ano mo sasabi mo doon? Una, yung muna. Ako, sa tingin ko tama yung sinabi ni Ma'am Malu Tikia. Dahil po, talagang madadamay at madadamay si VP Sara Duterte sa pagbabaho ni Bongbong Marcos. Dahil alam na mahunang karamihan na talaga namang unit team sila at nasa isang gobyerno. Pero ngayon na nag-resign, kasi tandaan nyo before resignation to feeling ko ngayong nag-resign, baka umangat pa si VP Sara Duterte. At tuloy nang dumausdos, ika nga ng isang vlogger dyan, dumausdos ng todo-todo itong gobyerno na ito dahil hindi matugunan yung basic needs. Laging issue ng China, issue ng Pogo, paulit-ulit na lang kung mapanoorin nyo sa balita. Actually, yun ang pinaka ginagawa nila para mawala ang atensyon ng mga Pilipino sa tunay na issue, gutom. Gutom, walang sapat na trabahong nililikha. Kasi tandaan ninyo, importante kasi na maunawaan ng kung sino mang nakaupo dyan, presidente, na masyadong mataas ang ating, di ba yung comparison ng birth rate at saka nung death rate. Masyadong mataas yung birth rate natin kasi nga, alam mo naman, pagka medyo nasa poverty ang ating mga kababayan, ang kanilang pastime ay gurguran. Diba? Pag nagurguran yung mga yun, anak yan, sigurado. Ang bilis ng pagdami ng mga Pilipino, ang dami. So, hindi nakakasabay yung paglikha ng trabaho. Pag hindi nakasabay yun, sigurado, gutom ang abot. At pag may gutom ang abot, sigurado, taas ang krimen yan. Sunod-sunod na ho yun. Ang problema, ang ginagawa ng gobyerno para hindi mapansin yan, gagawa sila ng mga issue ng
China Sea, na wala namang issue, ginawa na nilang na issue. Dati naman nakakangisda yung mga mangingisda natin doon. Issue ng Pogo na legal naman. Hindi ko maintindihan bakit meron pa silang meron isang dating sekretary, dati daw gabinete ni Pangulong Duterte na inilalabi ang Pogo. Sa loob-loob ko, sandali, bakit? Illegal ba ang Pogo? Kung gusto, di ba? I mean, ginagawa nila yung mga issue, pantapal doon sa kanilang kakulangan. Alam mo tawag dyan? Sugar daddy. Alam mo kung bakit? Gawain ng mga sugar daddy yan eh. Tanong nyo kay Jay Guevara, yung mga ganon. Alam niya rin, di ba? Yung gawain ng sugar daddy, dahil hindi niya mabigay yung buong-buo niya kasi may pamilya siya, may ano siya, hindi niya maibigay dun sa kabit niya. So, yung kabit niya, bibilan niya lang niya kung ano-ano, di ba? Bibilan niya ng mga ganito. Yung bang hindi yung talagang pangangailangan ng isang babae, which is companionship, friendship. Yung kaya kita mo, yung mga kabit, minsan nagtatantrums yan. Kahit anong bigay mo dyan. So, ikaw naman, bilang, magbibigay ka na lang na magbibigay ng something. Ganon ang gobyerno. Para masapawad yung real issue, yung kakulangan ng mga kababayan natin, kung ano-ano na lang gagawan nila ng issue. Tapos magpapa-concert na lang. Diba? Parang, asan yung tunay na solusyon? Wala eh. Walang solusyon na ginagawa. Alam mo, ito napansin ko sa Hong Kong. Ewan ko kung napapansin nyo to. Madami nakasulat dyan yung tourism, Hong Kong Tourism Board or something like that na ganun. Kasi sila yung in charge sa mga pampaayos, pampaganda ng mga lugar, di ba? Ganyan. Lub-lub ko, ano ginagawa ng Department of Tourism natin? Parang hindi ata, parang hindi nagfa-function na hindi sila concerned kung ang Maynila ba, mga probinsya ba ay nakakaakit sa mga turista. O parang bang hindi mo sila nararamdaman. Dito, ramdam mo na ginagawa nila lahat ng paraan. Kasi tandaan ninyo, ang dating FAD, Hong Kong bago ang Japan. Ngayon kasi ang FAD na Japan. So feeling ko bumabawi ito. Gusto nilang umano yung Hong Kong uli. Tapos yung mga Singapore, bumabanat din ulit in terms of tourism. May ginagawang trabaho. Diba? Kaya yun ang ginagawa nila. Sa Pilipinas, ang dami saan ng trabaho. Imaginein mo, dito, iilan lang yung pupuntahan mo. Di ba? Pare-pareho pa nga. Sa Pilipinas, island dyan eh. Ang gaganda niyan eh. Yung sabihin, gawan sana ng magagandang programa ng Department of Tourism ang bawat island, bawat city, bawat probinsya. Alam mo ang mangyayari doon? Work. Trabaho. Yung turista kasi siyempre nandun eh. So, magkakatrabaho sila. Hindi na ako magsisiksikan dito. Ba't hindi sila nagtatrabaho? Bakit yung mga taga-probinsya nagpupunta na Maynila? Wala eh. Walang happening dun eh. Ibig sabihin, walang trabaho dun. Kaya tuloy sisiksikan sa Maynila. Kung maraming trabaho doon, maraming doon, hindi na kailangan magsiksikan sa Maynila. Diba? Wala eh. Parte lang ang alam. Yung tourism, alam, logo lang palitan. O, diba? Yun lang. Tapos, gumawa ng kanta. Yun na yun. Tama ka dyan. Kasi dito nga, nakausap na natin yung mga FW dito na dati mga bumoto sa kanya, talagang wala. Lahat, halos, galit na. Lahat, naniningil na. Ang talagang highlight is yung, yung paniningil nila sa 20 pesos na per kilo ng bigas. Kasi hanggang ngayon, at saka talagang mukhang hanggang matapos ng kanyang termino, hindi nila ma-achieve yun. Tapos yung pagpapalit pa nila ng parang pinalalabas pa nga nila ang may kasalanan tayong mga umaasa sa tulong ng pamahalaan eh. Kasi ang sabi nila, ang sinabi ng presidente, pangarap nyo ay pangarap ko. Oh, so yun noon ang sinasabi so parang ang sinasabi pa ng mga tagapagtanggol nila is pangarap nga eh. Sinabi niya na pangarap yung 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi naman niya sinabi na nagagawin kong 20 pesos ang kilo ng bigas. So parang lumalabas na yung senso ng ginamit nilang pambudol sa atin, talagang binudol nila tayo. Dahil
winord play nila tayo di ba? Kaya ngayon, nagising na taong bayan, ngayon, bumababa na ng todo-todo yung kanilang survey and pati si Inday Sara na nadamay. Pero malay mo, Banatbay, pag alis ni Inday Sara, tumaas na yung surveys nila dahil sinasabi na si Inday Sara daw mabigat sa kanila Tingnan natin, di ba? Malay mo. Malay naman ako. Mangyari talaga. Well, speaking of that, baka sakaling tumaas din yung tumaas din yung survey nila pansamantala dahil naaprubahan na ba yung 35 pesos na wage hike sa Metro Manila. Tataka ko bakit Metro Manila lang ang laging tinatasa ng sweldo. Iba ba presyo ng bilihin sa probinsya? Ito alam mo, ito kasi ang problema sa governance natin Talaga mahilig lang sila doon sa panglabas na baguhin. 'Di ba? Alam mo yun, pati yung pagdating sa presyo, tinatanong mo bakit mababa, bakit sa Maynila. Kasi parang walang kwenta na yung mga nandun sa gilid. Diba? Parang wala na hong Parang sa kanila, eto lang, may happening lang sa Manila, kung ano nangyari dito sa Imperial Manila, yun na yun. Diba? Kaya nga nandyan yung concert, nandyan yung logo, nandyan yung bagong, yung panahon na, ng panggagago, sorry. Diba? Yung diba? Meron ng ganun. Kasi nga puro panglabas. Diba? Ang inaayos nila. Hindi nila inaayos yung talagang root ng problema. Masama ho yan. Alam, hindi talaga maganda yan. Di ba parang ngipin yan di ba sa ngipin, kailangan mo talagang tanggalin yung root. Kaya nga may root canal Kasi para ayusin mo talaga yon. Hindi pa pwedeng puro ka lang pasta. Hindi din pa pwede yun. Kaya talagang kailangan mo, kung hindi, sasakit pa rin at sasakit pa rin yun. Ang ginagawa ng gobyerno natin, wala puro panlabas. Kunwari, panay ang press ko ng mga opisyal natin, nakakairita na. Araw-araw na lang nagpe-press ko, kala mo naman may ginagawa. Kahit nga yung yung isang si Trillanes 2.0, na si ang pangalan nun, nakakalimutan ko lagi pangalan nun, ayoko na kasing maisip pangalan nun. Hindi nga tagapagsalita, labas ng labas sa media. Alam niyo bang hindi tagapagsalita yon ng Coast Guard? Pero salita pa rin na salita. Kasi nga, yun ang hilig nila, yung magpapogi. Tangiela ba ito? Oo, yun. Kaya nga, pati yung, meron niya ako nakita sa Twitter, ultimong Coast Guard spokesperson, iba ang sinasabi sa sinasabi ni Tariela. Yun actually ang talagang simbolo ng pamahalaan. EPAL. Kanya-kanya hong papel, kanya-kanyang bida-bida, para masapawan yung talagang tunay na problema. Di ba? Ganun 35 pesos. 35 pesos na increase is 1,050 sa isang buwan. Master Judea, sa tingin mo, enough na ba ito? And ano kaya magiging effect nito sa mga maliliit na mga negosyante natin? Well, actually, Boss Dada, itong 35 pesos, napakaliit nito Noong una, nag-increase sila ng 100 pesos, di ba? Kulang pa nga yung 100 pesos Tapos kaya nag-increase sila 35 pesos. At kasabay ng pag-i-increase, lagi ang pagmahal ng bilihin. No? At maliban sa pagmahal ng bilihin, kung mapapansin nyo, nag-i-increase sila ng sweldo, pero at the same time, nag-i-increase din sila ng mga premium sa SSS, sa Pag-ibig, saka sa PhilHealth. Kaya, lugi pa Kumbaga, yung ini-increase nila, kulang pa kaysa doon. Parang ganun ang nangyayari. So, para sa akin, siguro dagdagan pa natin yung 100 pesos na napakaliit nun Kumpara dito. Pero Master Judea, marami rin kasi sa atin na mga maliliit na mga negosyante lang. Sobrang apektado sila rito, mga bossing. Kasi malaking bagay yung 35 pesos na yan sa mga tao. So parang sinasabi ko sa mga negosyante dito, lugi din sila. O at baka maraming magsara na mga maliliit na mga negosyante
dahil mas malulugi sila kasi hindi lang naman daw yung mga trabahador ang apektado ng pagtaas ng presyo ng bilihin, pati daw silang mga negosyante affected sila or may malaking epekto yan sa kanila. So yun ang tanong dito is maganda to para sa mga natin, sa mga obrang manggagawa, pero ang tanong is ano kaya maging epekto nito dun sa mga small and medium businesses? O katulad dyan, si Banat Bay, may mga pinapasweldo ng mga tao yan. So, syempre, dagdag sweldo, meaning, kung menos nakita para sa negosyo, di ba? Pero ako naniniwala kasi ako dyan na tama naman yung sinasabi concern ng mga negosyante kasi may mga nakakausap ako mga restaurant owner. Talaga namang hirap sila pagdating sa pasahod. Totoo naman dahil masyado mataas ang overhead ng mga ganyang mga negosyo, pati yung ibang mga malalaking kumpanya. Mahirap talaga. Ang problema kasi, yung kita. Kung mataas ang kita, madaling kahit tumaas ang sahod ng empleyado. Bakit naman tataas ang kita mo? 'Di ba? Paano tataas ang kita ng isang pag tumaas din ang purchasing power ng mga mamamayan. 'Di ba? So paano tataas ang purchasing power ng mamamayan kung wala nga silang trabaho? So hindi talaga yun eh. Dito tulad ng sinabi ko, mas madami kasi ang yung papogi. Oo, hindi mas madaming nanganganak. Mas maraming dumadaming tao. Hindi nasasabayan ng trabaho. So yung mga tao diba? Halimbawa, Hong Kong, Japan, madalas tayo napapansin mo din naman sila nagre-reklamo sa mahal ng bilihin eh. I mean, tayo mga Pilipino siguro, pero yung mga matataas naman ng sahod, kasi they can buy. So kahit mahal yung bilihin, they can buy. So, at the same time, pwede rin naman silang magbigay ng maayos na sahod. Kasi nga mataas yung kaya ng mga tao doon na bumili. Paano sa ating kakayanin bumili kung wala ng trabaho? So kailangan talaga gumawa para ang pamahalaan na magkaroon ng trabaho para magkapera ang tao, magkumita ang mga negosyo. Diba? Pag kumita ang negosyo, magkakapera tao, mga empleyado. Madaling itaas. Nakabinbin pa kasi Banat Bay yung yung 14th month pay na ang nagpasa niyan si Tito Soto eh. Dati pa yun. So hindi natin alam kung kailan pagkabiglang naipasa yun, niyari. So that's another burden para sa ating mga negosyante. May 13th month na mandatory, tapos magkakaroon pa ng another 14th month na mandatory din. So talagang medyo mabigat yun. Pero sinasabi ni Banat Bay, mali yung parang ayuda pa rin ang labas nito, Master Judea. Parang ayuda din, no? Well, actually, magpo-fall pa rin talaga ito sa ginagawa ng gobyerno. Naaalala ko tuloy yung sinabi ni PRRT, nag-meeting tayo na dapat ang inilalagay natin sa gobyerno, yung may kakayahan talaga, yung may pinagdaanan nila. Halimbawa, kung ilalagay sa Department of Education, yan, pwedeng may background sa pagiging teacher, sa Department of Agriculture, may kinalaman sa pagsasaka, para na sa ganun, alam niya agad, pagpasok pa lang niya, kung ano ang solusyon na gagawin niya. Ang problema kasi sa atin ngayon, bukod sa itinigil na nga yung mga gandang infrastructure na sinimulan ni Pangulong Duterte na magbibigay sana na napakaraming trabaho, wala tuloy tayo ng trabaho mga Pilipino. Dugtungan ko lang sinabi ni Boss Banat Bay dito sa Hong Kong. Nasabi ko na siguro ito pero doon sa vlog ko, pero nasa area pa lang tayo, palapag pa lang tayo dito sa Hong Kong. Nakikita mo, kaliwat kanan, buong Hong Kong, makikita mo, may construction. So, ibig sabihin, yung Hong Kong, kahit maganda na siyang bansa, pinapaganda na pa nila, pinapaganda, dahil dito nga sa Hong Kong, para sa tingin ko, kaya nila nagagawa ito, dahil walang korap. Sa bansa natin, hindi ko alam eh. Kasi kompleto naman, ang budget natin taon-taon, ang budget ng gobyerno taon-taon, pero hindi natin makita kung saan napupunta yung budget na yon. Yun ang problema. Kaya
from private at pati yung mga business na maliliit, siguro diyan nagsisimula ang problema. Dahil walang nagagawang solusyon ang pamahalaan natin dito sa mga basic na problema na pinagdadaanan ng ating bansa. Ayan. So, syempre, katulad ng dati, bitin na naman tayo sa oras, mga partner. Final message na lang for me, katulad niya sa Department of Education, bigyan natin ng pagkakataon si Senator Angara, dahil bata pa naman yan, sigurado yung isip niyan, sariwa pa. At sigurado na marami ang mga bagay na magagawa sa ating sektor ng edukasyon. Sana lang din maipatuloy niya yung mga nasimulan ni Inday Sara, because I believe na yung 31-day or 30-day na transition period, palagi ko si Inday Sara naman yan, na-prepare naman na yan. So sana wag na nilang baguhin. Sana ituloy-tuloy na lang nila kung yung mga nasimulan ng dating DepEd Secretary para hindi na sila mahirapan. And we're wishing Senator Angara all the best sa kanyang bagong responsibilidad, kasi alam niyo na, medyo mabigat talagang responsibilidad niyang sektor ng edukasyon. Bagamat wala siyang background katulad ng mga nire-request ng mga dating critical kay Inday Sara, sana magampanan niya ng maayos yung kanyang tungkulin. At pagdating naman sa pagtaas ng sweldo ng mga Pilipino, sana enjoy natin yan. Sayang, pa rin yan, 1,000 pa rin yan. Kulang, pero katulad ng lagi lang sinasabi, tayo na mag-adjust kasi hindi naman mag-adjust sa ating mga hinayupak na yan. Master Judea. Sa akin, ito lang simple lang. Pakinggan lang nila or sundin nila yung sinabi ni PRRT. Magtrabaho sila na maayos. Tapos ang usapan. Ganun lang po. Simple. Malbay. Yun na nga. So, sa atin, we're wishing na sana si Secretary Angara talagang gawin niya yung kanyang trabaho. Sinabi naman niya, ipagpapatuloy niya magandang programang ginawa ni VP Sara Duterte. So dahil dyan, pinapalakpakan ka namin dahil napakagaling ng ganyang klaseng desisyon na hindi mo puputulin dahil kalaban or kung sino man, ipagpapatuloy mo. Pero at the same time, alam ko na may pangarap ito. May pangarap ito na yung last time nga dapat tatakbo itong vice. Meron ako narinig na tatakbo itong vice. Kaya lang hindi siya ang pinili. Kaya hindi muna siya tumakbo ng vice. Anyway, etong secretary na ito, testing ground mo ito. Diba? Testing ground mo ito, malalaman natin kung ikaw ba ay karapat dapat na umangat ng posisyon or after this is wala ka. Kaya this is a make or break para sa iyo bilang isang secretary. Kasi malalaman ng tao yan. Mararamdaman ng tao kung naayos, na bago, may ginawa ka, o ginamit mo lang yung departamento. So, make or break ito. Yun lang. Okay? Maraming salamat po, Banateros. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Master Judea para sa Pilipinas. Para sa Diyos. Sa Diyos. At Pilipinas.